Hindi na niya namalayan na nakauwi na pala siya. Kusang bumukas ang malaking gate sa kanyang bahay. Agad niyang minaniobra ang sasakyan papasok sa loob. Kusa din iyong sumara nang tuluyan na siyang makapasok. The perks and privilege of being a Fajardo and a well-known doctor. Mapait siyang napangiti. Kaakibat ng pagiging isang Fajardo ay ang bigat ng responsibilidad nito. You shouldn't let your guards down or you'll be dead without knowing it. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya pagkapasok sa loob ng bahay. It feels so empty. Marahil ay tulog na ang asawa. Ipinatong niya ang coat sa sandalan ng sofa at patamad na umupo roon. Marahan niyang hinilot ang sentido dahil sa pagsakit noon. Ipinikit niya ang mga mata ngunit tukso naman na mukha ng asawang nakikita pa rin niya. I hate this woman. What have you done with me? Hindi niya napigilang maibulala sa mga salitang iyon. Padaskol siyang tumayo at dumiretso na sa kanyang kwarto upang maligo. He needs to be freshened up. Kanina pa siya nanlalagkit at naiinitan. Itinapat niya ang hubad ng katawan sa dutya at hinayaang umagos ang tubig sa buo niyang katawan. Nagbigay iyon ng presko at masarap na pakiramdam. Ilang minuto din siyang nanatili roon at pinagsawa ang sarili sa ilalim ng malamig na tubig. He was lying on his bed, but he keeps on thinking about her. Nagdadalawang isip siya kung sisilipin ba o hindi ang asawa sa kabilang silid. Kung tutuusin naman ay nasa kanya ang lahat ng karapatan na puntahan at angkinin nito, ngunit hindi niya magawa. Nasumpungan niya ang sarili na nasa tapat ng kwarto ng asawa. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit siya kinakabahang di niya mawari. Marahan niyang pinihit ang saradura ng pinto nito at dahan-dahang pumasok sa loob. Natunghayan niya ang asawa na nakadapang matulog. Napansin niya yon na komportable ang asawa na matulog kapag nakadapa. Subalit, hindi niya napaghandaan na nakita niya sa mukha nito. Bakas pa ang mga luha sa pisngi nito. Bahagya pang nakakunot ang noon nito kahit tulog. Hindi niya matanggap na sa kabila ng lahat ng ginawa nito sa kanya, naroon pa rin ito sa kanyang tabi, nag-aalaga at nag-aasikaso sa kanya. Kung sa ibang pagkakataon lang siguro ay nagawa na siya nitong layasan ngunit hindi nito ginawa. Ano ba kasi ang ginawa ng babae sa kanya at hindi niya mapigil ang sarili na lapitan ito? Akmang lalabas na siya ng kwarto nito nang marinig niya ang paghikbi nito habang natutulog. Panay ang bulong nito. Ani mo nahihirapan? Mahigpit ang pagkakahawak nito sa unan waring doon kumukuha ng lakas. Lalapitan niya sana ito upang gisingin ngunit nagbago ang isip niya, lalo na nang unti-unti itong nagmulat ng mata. Kumurap-kurap pa ito. Nasa mata ang pagtatanong habang palingalinga. Maya-maya ay nagsimula na itong humagulgol ng iyak bago nahiga ulit, na para bang sobrang sakit at paghihinagpis ang pinagdadaanan nito. Ni hindi man lang siya napansin na nakatayo malapit sa may pintuan. Hindi niya alam kung gaano katagal na umiiyak ang asawa niya, ngunit alam niyang mag-uumagin na at bahagya niyang nakikita ang mamunting liwanag na nagmumula sa labas. Mahimbing na ulit ang tulog nito ngunit paminsan-minsan ay naririnig pa niya ang pagsinok-sinok nito. Maingat siyang tumayo mula sa pagkakasalampak sa may pintuan nito. Hindi alam kung bakit nawala na lahat ng kanyang pagod ng nagdaang araw. Ang tangi niyang nararamdaman ay ang bigat ng pakiramdam dulot ng nakita niya. Gaano ba kasakit ang pinagdaanan nito at grabe ang naging iyak nito? Marahan siyang napailing. Hindi siya pwedeng magpadala sa mga palabas ng asawa dahil sa simula pa lang ay alam na niya ang motibo nito sa kanya. Hindi nga lang niya lubos maisip kung bakit humantong sila sa pagpapakasal. Hindi maglalaon at malalaman din niya ang totoo sa kabila ng lahat ng ipinapakita nito. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kwarto ng asawa nang makitang tulog na ito. Isang huling sulyap ang iginawad niya dito bago tuluyang lumabas ng kwarto. Dumiretso siya sa kanyang mini-office. He had it built for his further studies when it comes to his profession and such. Maraming gumugulo sa kanyang isipan ngayon. At dumagdag pa ang kanyang asawa. He hadn't seen her in such situation before, and it bothers him kung ano ang pinagdadaanan nito. Or could it be one of her game to look like a victim and gain sympathy for him? Nagkakamali ito.
Hindi siya papadala sa mga panloloko nito. Sino ba ito sa buhay niya? Isang pagkakamali. Isang pangyayari sa buhay niya na hindi siya nakapag-isip ng tama? Mapait siyang napangiti. Isang gabi nga lang ba siyang nagkamali? A part of him contradicted about that thought. Nagsalin siya ng alak sa basong kanina pa pala niya hawak. He's not into drinking pero sa tingin niya ay kailangan niya ito ngayon. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya magmula nang maikasal siya. Kung dati-rati ay kaliwat kanan ng kanyang babae, ngayon ay hindi niya magawa. Sa tuwing tatangkain niyang makipagtalik sa ibang babae, bigla siyang nawawala ng gana. 2 taon na rin siyang tigang at hindi niya maintindihan kung bakit para siyang sinisilaban ng apoy sa tuwing nasa malapit ang kanyang asawa. Ayaw man niyang aminin ngunit iba ang epekto nito sa kanya. He had to divert his mind and body from her. Hindi niya ito bibigyan ng kasiyahan na makita siyang apektado ng presensya nito. Never. Hindi rin niya maintindihan ang sarili kung nagkakaganito siya. He used to have an active life, ngunit nang maikasal sila ay nag-umpisa siyang manamlay. Dumating pa nga sa punto na nag-walk out ang kasama niyang babae dahil hindi man lang siya ginanahan kahit anong gawin nitong foreplay. Ewan ko talaga. Hindi na siya nagdalawang isip na umalis nang matanggap niya ang isang text mula sa isang unknown number. Alam na niya kung sino iyon at kung ano ang kailangan nito. Dahil sa sobrang pagkataranta ay hindi na niya nagawa pang maligo. Nagpalit na lang siya ng damit pagkatapos ay kaagad na dinampot ang kanyang clutch bag bago nagmamadaling lumabas ng bahay. Alam niyang magagalit ang asawa sa sandaling malaman nitong umalis siya na hindi kasama si Mang Pedring. Tsaka na lang siya magpapaliwanag pagkabalik niya. She badly needed to get there. She must. Agad siyang sumakay sa nakaparadang sasakyan sa di kalayuan. Good thing na may mga tunay siyang kaibigan na alam ang tunay niyang sitwasyon kaya nakahandang tumulong ang mga ito. Alam na rin ng mga ito ang gagawin just in case something happens like this. Mabuti na lang at wala rin si Mang Pedring ng mga oras na yon dahil kung hindi ay mahihirapan siyang takasan ito. Nakahinga lang siya ng maluwag na makalayo na at mukhang wala namang sumusunod sa kanya. Habang nagmamaneho ay hindi siya mapakali. Hindi maalis ang kaba at takot na kanyang nararamdaman. Sari-saring imahe ang nabubuo sa kanyang isipan na lalong nagdaragdag sa takot na nararamdaman. Mahigpit ang kapit niya sa manibela. Waring doon kumukuha ng lakas. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan upang kahit paano ay payapain ang sarili. She may have been in this situation for so many times but the fear and pain she's been experiencing just intensifies even more. Hindi na niya mabilang kung ilang sasakyan na ang kanyang nilagpasan, marating lamang ang sinasadya. Dali-dali siyang bumaba ng sasakyan nang makarating siya sa paroroonan. Halos liparin na niya ang kwarto na kinaroroonan ng taong pinakaimportante sa kanya. Ang isang taong siyang dahilan kung bakit nagtitiis siyang makapiling ang asawa. Kung asawa nga ba siya nito o isang trupeyo na kailangan nitong ibandera sa mundo? Dahan-dahan siyang lumapit sa kinahihigaan nito. Ginagap niya ang kamay nito marahang pinisil iyon. Dinala niya sa kanyang bibig ang kamay nito at mabini iyong hinalikan. Bilang isang ina, napakasakit para sa kanya makita ang anak sa ganoong kaligayan. Sa bawat araw na dumaraan ay unti-unti siyang pinapatay sa kaalamanang naghihirap ito pero wala siya sa tabi nito. Ngunit alam ng Diyos ang rason kung bakit kailangan niyang panandali ang lumayo sa anak. Ayaw niyang madamay ang anak sa gulo ng mundong kanyang ginagalawan. Ayaw niyang dagdagan pa ang sakit na nararanasan nito. Gustuhin man niyang samahan ito at huminto na lang sa pagtatrabaho ngunit paano naman ang mga pangangailangan nito? Paano ang mga gamot at medikasyon nito? Kanina ka pa niya hinahanap. Mabuti nga at nakatulog ka agad. Nilingon niya si Nanay Lita na siya nag-aalaga sa anak magmula nang maisilang niya ito. Ninang niya ito at retired nurse kaya alam niyang hindi nito pababayaan ang kanyang anak. Lumapit ito sa kanya at banayad siyang hinalikan sa ulo. He'll be safe. Gagawa tayo ng paraan upang gumaling siya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, lalo at alam niya kung ano ang pinagdadaanan mo.
at ninyong mag-ina. Kaya manalig lang tayo sa kanya. Pasasaan ba at matatapos din to? Pag-aalo nito sa kanya. Hindi na niya napigilan ang luha ng mamalisbis ito sa kanyang magkabilang pisngi. Saksi ang Diyos sa sakit at paghihirap na pinagdadaanan ng kanyang anak at bilang ina. Doble naman ang sakit na dulot noon sa kanya. May mga pagkakataon na gusto na niyang sumuko at piliing makasama ang anak. Ngunit, hindi niya magawa. May mga bagay siyang dapat gawin para sa ikabubuti nito, para sa kaligtasan nito. Labag man sa kanyang kalooban na mapalayo rito, kailangan niyang tiisin. Kailangan niyang kumita upang matustusan ang mga pangangailangan ng anak. Kailangan din niyang makalikom ng malaking halaga sakali mang kailanganin nito ng anak. Binigyan na siya ng ultimatum ng mga doktor. Kailangan magamot ang kanyang anak sa lalong madaling panahon. Pigil niya ang sarili na huwag mapahagulgol ng iyak. Ayaw niyang makita ng anak ang sakit at paghihirap na nararamdaman niya para rito. Naawa rin siya sa kalagayan nito ngunit kailangan niyang magpakatatag dahil alam niyang sa kanya lang ito humuhugot ng lakas. Bilib din siya dahil sa tapang nito na harapin ang sakit nito. Naiintindihan din nito ang sitwasyon kung bakit kailangan niyang mapalayo rito. Alam ng Diyos na araw-araw niyang hiniling dito na sana siya na lang. Na sana siya na lang ang nasasaktan at nahihirapan kung pwede nga lang sana. Kaagad niyang pinali sa mga luhang naglandas sa kanyang pisngi nang makitang unti-unting nagmulat ng mata ang anak. "Hey baby, andito na si mama." Malambing niyang wika. Ngumiti ito nang makita siya. Mahigpit nitong kinapitan ng kanyang kamay wari doon kumukuha ng lakas. "You came! Mama, I miss you so much." Halata ang katuwaan sa mga mata nito na makita siyang nakaupo sa tabi nito. "I miss you too, baby. Pasensya na at madalas wala si mama. Alam mo naman ang sitwasyon natin, 'di ba? Kailangang makiipon ni mama ng malaking halaga upang matustusan ang medical expenses mo. Konting tiis na lang anak ha? Will you do that for me? Hinalik-halikan niya ang kamay nito pagkatapos ay ididikit iyon sa pisngi niya. "Yes, mama." Matapang nitong sabi. "Laban lang ng laban. Basta, alam kong nandyan ka sa tabi ko, kakayanin ko po. And besides, I had someone to look forward to." Mapait nang umiti ang kanyang anak. Alam niya kung sino ang tinutukoy nito, and she couldn't blame him. Marahil ay nangungulila ito sa ama nito. Habang buhay siguro niyang dadalhin ang nangyari ng gabing yun. Kung paanong nabuo ang kanyang anak sa di inaasahang pagkakataon. Pero kung meron mang magandang naidulot ang pangyayaring iyon, iyon ay nang ibigay ng Panginoon ng kanyang anak. Sa edad na 13 anyos, alam niyang may sarili na itong desisyon. Mature na itong mag-isip kumpara sa mga kaedaran nito. Kaya hindi niya masisi ang anak na ganoon ang nararamdaman nito. Masyado itong matalino para sa edad nito. "Okay ka lang ba? Masakit ba anak?" Tanong niya nang makitang nasasaktan nito. "Okay lang po ako. Bearable naman mama. Pero sana po, gumaling na ako kaagad. Nababawasan na kasi ang kagwapuhan ko nito eh. Nabuburo na ako dito sa loob ng bahay. Hindi man lang makapanligaw." Kunwari ay maktol nito sa kanya. Napangiti din siya dahil sa sinabi nito. Nagagawa pa talaga nitong pag-aani ng sitwasyon sa kabila ng lahat. "Don't worry baby. Ginagawa ni mama ang lahat na makakaya para sa'yo. Ayaw kitang nakikitang nahihirapan kaya kahit galugarin ko pa ang buong mundo, the universe rather, ay gagawin ko." It was her turn to make him laugh. Sinabayan niya pa ng pag-wave ng kamay ang sinabi niya. "Kaya ikaw, dapat magpalakas ka at magpahinga upang maging malakas ang resistensya mo. Malay mo, sooner or later, ay bigla na lang mag-miracle tapos gagaling ka na. Let's just not lose hope, "Opo, mama." Kahit kailan talaga napakalambing nito. "I love you more, baby, so much. Magpahinga ka na ha." "I will, mama. Come back sooner, okay?" A lone tear escaped from her eye nang marinig ang sinabi ng anak. He knew that she can't come back the next day or even at a random day, kaya come back sooner palagi ang sinasabi nito. Mahigpit niya itong niyakap at hinalikan sa noo bago umalis.
Kinailangan pa niyang makailang beses na huminga ng malalim upang payapain ang sarili. Baka kung mapaano pa siya sa kalsada dahil sa intensidad ng kanyang nararamdaman. Takip silim na nang makabalik siya sa bahay nila. Nakadagdag pa ang traffic kaya lalo siyang natagalan sa pag-uwi. Hindi man niya gusto ang nararamdaman ngunit puno ng takot ang kanyang dibdib ngayon. Takot na alam niyang hindi naman niya dapat maramdaman dahil wala naman na siyang ginagawang masama. Nang maiparada niya sa tapat nila ang dalang sasakyan ay atubili siyang pumasok. Huminga siya ng malalim bago binuksan ang pinto. "Where have you been?" A cold, menacing voice came from her husband. Prente itong nakaupo sa sofa habang may hawak na kopita ng alak. Salubong ang kilay nito. Halata ang pinipigil na galit base sa pag-iigting ng mga bagang nito at sa higpit ng hawak nito sa kopita. Pilit niyang maging kaswal lang kahit pa kumakabog ang dibdib niya at nanginginig ang kanyang mga tuhod. "I just needed some fresh air, that's why I went for a work." Ani niya. "Nang ganoong katagal? You left early kahit sa Mang Pedring ay tinakasan mo." "He's nowhere this morning," sagot niya. "Di sana ginising mo ako. Hindi iyong tatakas ka para lang makipagkita sa kung sino-sinong lalaki?" Napapidlag siya sa biglaan nitong pagsigaw. "Lalaki? Sa tingin mo may oras pa akong makapanlalaki gayong nakomonitor lahat ng galaw ko bukod pa kay Mang Pedring na palagi nakasunod sa akin? Really? Sandro?" Hindi na rin niya napigilang magtaas ng boses. Ngumiti ito ng mapanuya. "So, may bala ka nga manlalaki." Napailing siya. "You're impossible, Sandro." Tinalikuran niya na lang ito at hindi na sumagot pa. Hahaba lang ang walang kwenta nilang usapan. "Don't walk out, wife!" Sigaw nito. Nahinto siya sa paglalakad nang marinig ang sinabi nito. "Wife? Sounds good. Fake news nga lang." "What do you want?" "Kailangan ko na magpahinga, pagod ako." Untag niya rito. Kung nasa ibang sitwasyon lang siguro sila, masasabi niyang naaakit ang asawa niya sa kanya base sa klase ng pagtitig nito sa kanya. "Pinagod ka ba niya?" "Huh? What?" Di niya agad nakuha ang ibig nitong ipahiwatig. "Magaling ba siya? Pinaligaya ka ba niya ng husto? Masarap ba?" Tanong nito habang nakatitig sa hawak nitong kopita ng alak. "Yes, I love it when he do it to me." Hindi niya alam kung bakit niya pinatulan ng init ang ulo nito. Narinig na lang niya ang mga pagkabasag ng kung ano-ano bago siya pumasok sa kanyang kwarto. Kainis! Nagkalat na naman ang lalaki.